Okay, magandang araw na muli, mga kababayan, mga kabakas. Magpapatuloy po tayo sa ating pong pagtalakay. Noong nakaraan po ay atin pong tinalakay, ito pong mga nangyayari, mga ghost projects, balahuraan, yung mga gawaing hindi na dapat malaman ng mga kabataan ngayon. Abay, isipin mo kung ito ay namamalayan ng mga kabataan, ano ang pananaw nito mga kabataan? Ano ang magiging pananaw nila sa mga politiko? Kung magising ang diwa nila na mga politiko pala ay magnanakaw. Hindi ba? Hindi naman lahat ng politiko ay magnanakaw eh. Dangan nga lamang at talagang kaya napipilitan rin magnakaw, abay, alangan namang ubusin nila yung kayamanan nila sa mga manghihingi. Ang dami po nang hihingi eh. Yan po ang katotohanan dyan. At dahil dyan, yung ekonomiya ng ating bansa, unti-unti nang bumabagsak. Bumababa po ang mga produksyon ng atin pong mga kababayang naghahanap buhay. Marami na nawawalan ng trabaho. Abay, ako'y nag-ikot ng isang araw eh. Naghahanap ako ng appliance center. Ang dami na po nagsarado eh. Bakit? Ayun ho mga dati-rati, bumibili pa ng mga television malalaki. Cellphone na lang. Nandun na ang mga apps na mapapanood nila. Marami na po ang naapektuhan ng pagbagsak ng ating industriya. Mula po nang magkaroon ng COVID onward. Yan nga, ito pong mga tindahan ng tela. Wala na halos mamimili. Sino pa mamimili ng tela? Napakarami po nagtitinda ng yarina. 300-100 galing sa ibang bansa. Imported na eh. Inihahalo na dyan sa ukay-ukay. Yan po mga kababayan natin na sinasabi natin na dapat na pangalagaan ng atin pong mga mambabatas. Kung paano mag-aaral sila ng mga taktika upang masalungat ang kahirapan ng ating bansa. Hindi ba? Hindi natin sinasabing kailangan sa kanila ekonomista. Pero more or less, kailangan makaintindi sila. Kuha nga kayo ng kuha ng mga abogado eh. Ba't hindi kayo kumuha ng advisors yung mga economist? Yung abogado, alam naman natin, makakatulong yan sa pag-ugid ng batas. Yung paggawa ng batas. Pero, mas mabuti siguro kung yung mismong abogado na lang kumandidato. Huwag na makialam. Yung pong mga talaga namang walang alam. At kaya lamang nagiging kongresista yan dahil dinastiya. Yung pamilya nila ang naghahari sa kanilang bayan, sa kanilang distrito. Pasa-pasa na lang. Kaya, wala pong nagaganap na maganda. Meron man na maganda, iilan-ilan. Abay, mantakin mo, kung yung kongresista ay matatapos ang termino at yung anak niya ay kwalipikado, iisang apelyido, pwede. Dinastiya na yan. Hindi lang yan. Abay, bakit hindi ka magtayo pa tayo ng party list? Para na sa ganun yung pinsan mo ay maging kongresista na rin. Diba? Ang daming mga party list na nakikiparte sa pondo ng bayan at nakikisalaula na doon po sa mga proyekto. Di ho ba? Wag naman mamasamain sa akin, ito na may laman na ng balita eh. Yung ako Bicol Party List representative na si Saldico, di ba? Bay, pinagtalunan na nung isang araw sa Kongreso yan.
Ang gusto nitong si Toby Tiangco ng nabotas, Congressman Toby Tiangco, abay, tayo kayo nag-iimbestiga rito. Ang iniimbestigahan natin, sarili natin tahanan. Hindi naman lahat tayo rito may pakialam dyan. Hindi lahat tayo rito guilty. Kung sino yung nasa sa punto, nasa sa sentro ng usapin, bakit hindi natin gawing resource speaker dito, resource person? Tanungin natin siya. Aba, hindi. Kumontra ka agad dito si Comsec. Committee Secretary. Yung pong babaeng si Congresswoman Garin ng Iloilo. Anyway, mga kababayan natin, yan gawin nila yan Tayo po'y tagapanood lamang, pero pwede tayong pumuna. Bakit? Sapagkat ang sinasahod nila, ang kanila pong kinakain, dyan, yung mga merienda, oras nila, kuryente nila. Wala na naman sigurong gawain yan doon sa tahanan nila. Ang buhay niya na talaga nadya sa politika. Ay tayo po ang nagbabayad Tayo ang nagiging sangkalan ng kanila pong kalwalhatian dito sa lupa. Ayan. Katulad na sinasabi natin, anong industriya nawawala? Yan, mga patahian. Wala na halos napapatahi. May nakita pa ba kayong tailoring shop dyan? Marami na wala ng trabaho. Although ito po TESDA, nagtuturo ng pananay, pagtatabas ng mga kagamitang pansuot ng ating po mga kababayan. Kahit magtayo ng shop wala na rin magpapatahi. Wala na. 300 na lang ng ukay-ukay. Yan, may online seller pa. Pwede ka pang bumili habang ikaw nanonood ng television. Kahit nakatsinelas ka lang na hindi magkapa, pwede kang mamili ng gusto mo. Shopping online. Ang daming seller hindi ba? Hindi lang yung patahian. Yung mga malalaking restaurant, mga kababayan natin. Dati-rati, dinadayo natin yung malalaking restaurant dyan. Japanese restaurant, ganitong restaurant. Kukunti na rin halos ang laman Bakit? Kukunti na pera ng tao. Bakit kanyo? Okay. Yun hong pera, may multiplier effect po yan Yung pong ninanakaw ng mga kongresista at ginagastos sa abroad ng mga anak nila, ng mga kapamilya nila, hindi po umiikot sa ating bansa. Alam niyo po ba yung multiplier effect? Ganito po yan Kaya nga po meron tinatawag na tupad. Yung tulong sa mga kapuspalad na may trabaho, 6 sila, nagwawalis po sa karsada. 6 sila, 2 dahon lang ang pinag-aagawan nilang walisin. May hulugan pang kotse. Mantakin mo yan. Hindi natin iniinsulto yung mga yan Pero kung hindi naman kayo, overqualified naman kayo, huwag nyo pagsamantalahan yung kakarampot na pera dapat para sa mahihirap na lang sinasamantalan nyo pa dahil malapit kayo kay kapitan. Malapit kayo sa tagapamahalaan yan. Yan proyekto ng Department of Labor yan. Yan. Sa mga sine, wala nang nanonood Bakit? Online, meron na. App sa ating internet, meron na. Social media. Pagkatapos, ang dami pang chismoso, katulad ko. Alam nyo, yung mga kwentuhan, katulad ngayon, nagkikwentuhan po tayo. Dapat meron tayong batuhan ng magagandang nangyayari. Kaya kayo naman, mag-subscribe sa akin. Tapos, mag-komento kayo. Tulungan nyo ako. Baka may alam kayo mga kwento na hindi ko pa nalalaman.
Ilalahad natin sa sambayan ng Pilipino. Ha? Wag lang natin sagasaan yung kapwa natin at kawawa naman yung mga anak eh. Babanggitin natin yung mga pangalan pagkatapos eh. Sa bagay, yung kay Congressman Saldico, andyan na sa social media. Meron na mga nepo children na tinatawag eh. Alam niyo ba yung nepo children? Yung mga nepotism, yung mga sobrang pag-aaruga, yung mga ganyan. Na yung pinag-aaruga, eh, ayan nga, pinag-uusapan, na ang pinag-aaruga, eh galing po sa mga ghost projects. Di ba? Pagka sa proyekto, isipin natin, may porsyento ba o wala? Malay mo naman kung wala. Pero pagka ghost projects at naningil, huwag na tayo mag-isip. Kung may, kung may nawala, talagang walang-wala. Urot gid. Gin, urot gid nila. Tanan. Wala. Bilin. Tama ka dalok. Anyway, mga kababayan, kaya natin na tinatalakay ito sapagkat ang industriya natin, yun nga sinasabi natin, industriya, kapag ikaw ay gumastos ng piso, yung multiplier effect yan, ilagay na lang po natin sa posporo. Yung piso na ibinili mo ng posporo, yan po ay maraming produkto ang tinutulungan. Yung pong kaskasan nun, pulbura po yun eh. Yung kahon nun, kahoy. Meron pa label yan, papel. Ilang produkto na. Ayun nagbenta ng pandikit. Yung manufacturer nung mga pandikit na yan, di ba? Ilang produkto na. At yung nagtinda ng posporo, sa piso lang po yun. 5 sektor ng mga naghahanap buhay ang nabigyan ng kaparte ng piso. Paano po kung bilyones? Yung sinasabi natin, kung yung piso na yun ay gumalaw dito po sa sirkulasyon natin sa Pilipinas. Pero kapag ang pera inilabas ng bansa, yung ibang bansa ang nakikinabang ng multiplier effect. Yung pong tinubo ng perang yun sa paggalaw niya. Ganun po yun eh. Kung nagnakaw ng bilyones, yung magulang, pagkatapos yung anak ay bumili ng mga mamahalin damit sa abroad, mamahalin bag, mamahalin sapatos, may mga relo na milyon ang halaga. At yung yung tatay na nagliwaliwe, nagpatalo po ng 100 to 150 million sa casino. Di ba? Hindi ba nakakapangilabot na po yun? Yun po ang sinasabi natin. Hindi pwedeng narinig natin ngayon, ganun ba sila? Sa susunod, wag na nating iboto. Hindi po ganun kagaan yun. Hindi po ganun kagaan pag-usapan yun. Sapagkat yung bilyones na wala sa atin, daang bilyon, kung yan po ay umikot sa ating bansa, sa maayos na pag-ikot sa ekonomiya natin, hindi po tayo magigipit eh. Kung ang hanap buhay mo ay mananahi, dahil sobrang pera nito, magpapatahi, bibili ng tela. Yung magtetela, bibili ng sinulid, bibili ng siper. Di ba? Bibili ng panapin, ang tawag dun. Di ba? Pati maglililip, magkakahanap buhay. Mananahi, magkakahanap buhay. Ang dami magkakahanap buhay. Pero dahil ang pera nga po na gumagala dito sa ating bansa ay inilalabas. Yung dapat palang gumala, hindi gumagala. Hindi nga nakagala eh. Dinekwat. Napakaraming hanap buhay. Bili ng magagandang kotse, mga luxury cars. Ayan, iniimbestigahan na nga ng Bureau of Customs. Ito pong si Commissioner Ariel de Pomuceno. Kung may pinagbayaran lahat yan, sasakyan, noong pong isang kontraktor. Okay, alam naman ng tao yan kung sino. Yung si Curly at saka yung si Sara Diskaya, di ba?
ng Pasig. Abay, ng bisitahan po kulang na yung sasakyan eh. Nung in-interview ng dalawang kilalang mamamahayag, huwag na natin pangalanan dito at baka sumama ang loob eh. Dahil ang chismis marites. Binayaran daw ng 15 million. Diba? Hindi naman tama. Anyway, mga kababayan natin, yung pong mga sasakyan na sinasabing 4 na po. At 28 doon luxury cars. Ang halaga po niyan milyon. Maraming milyon. Yung isang kotseng araw kaya binili dahil lamang po sa ganda ng payong. Yun daw pong payong nun milyon ang halaga Payong lang. Asa na yung kotse? Nawawala. Dapat voluntary surrender na yan. Hindi lulusot si Arin ni Pomoseno yan. At kung makalusot yan, Commissioner, medyo bantayan mo rin ang likod mo. Di ba? Ganon yan Kahit saang samahan, kahit sa tumbang preso maglaro ka lang ng luksong tinik, tumbang preso. Yung kaibigan mo, bababaan yung lulundagan mo Dadangkalin ng 4 na dangkal, pero sa totoo lang, 3 kalahati lang. Ganon, may ganon. Anyway, lalayo tayo Yung mga resorts, mga swimming pools, meron pa po bang pumupunta? May pumupunta sa resorts, pero sa dagat naglalangoy. Sa dagat, bihira na naglalangoy sa swimming pool mula po nang nagkaroon ng COVID at saka yung AIDS. Pwede makuha dyan Pwede rin makuha dyan leptospirosis kung naihian ng daga yung swimming pool Kahit may chlorine pa yan. Pero kung sa dagat, safe. Ang sistema ito. Pag sa dagat ka na pumunta, delikado naman. Di ba? Baka mamaya yung tubig baha. Biglang bumuhos dyan. Anong ring kayo papunta sa laot? Anyway, mga kababayan, yun mga paketchup lang ng kwentuhan natin. Pero kaya natin sinasabi, ito mga tindahan ng kotse, abay dapat talagang panghimasukan talaga ni Commissioner Nepomuceno. Yung mga imported pero yung mga local na sasakyan, yan po ay siguradong nagbayad dyan. Nagbayad ng mga buwis yan, at pati sa mga rehistro, walang problema yan. Bababa ang kalidad ng edukasyon kapag naghirap ang mamamayan. Sinasabing yung pondo raw ng Department of Education sa public school. Binawasan daw yung pondo ng Department of Education at dinesisyon na nung small committee para gawing insertions. Naiintindihan po ba natin yung insertions? Para po dun sa mga kababayan natin na nangangain ng manidya sa tabi, nagngangasab ng mais. Yung pong insertion, ito po ay intentional na pagsisingit ng kanila pong pondo para sa mga proyekto. At yung mga insertion na kinaltas po sa pondo ng ibang departamento. Yan, lumalabas sa kwentuhan nila yan. Kwentuhan bakit? Kaya natin sinasabing kwentuhan, may mangyayari ho ba dyan sa investigasyon na yan? Baka mamaya katulad dyan ng Pogo, ang init-init ang pangalan ni Alice Go, Cassandra Leong at si Harry Roque, pagkatapos bigla na lamang natabunan. Tinabunan naman ng sabong online. Nakalimutan yung Pogo Nakalimutan yung mga krimen na nangyari doon sa loob ng Pogo Center. May mga pinatay doon. May mga ginahasa doon. May mga lupain ng mga magsasaka na ito'y kanilang pinagyayaman. Pero inagaw po ng kasakiman ng Pogo.
Yan, ganyan. Nagrarally nga, di ho ba? Tanong nyo kay Harry Roque kung totoo. Yan po sinasabi natin. Pagkatapos ngayon, eto na naman, ghost projects naman. Ano ang mahihita ng mga estudyante natin yan? Matututo ng kabalbalan na wag na tayong kumuha ng kung ano-anong kurso doon pala sa Department of Public Works and Highways. Madaling maging bilyonaryo. Dati-rati, superstars. Bureau of Customs BIR. Ngayon, hindi. Olat na sila sa DPWH. Olat na sila. 150 million? Pantaya lang sa casino. Kaibigan pala nung senador na taga Bulacan yun. Di ba? Sabi niya, wala siyang kilala. Kamukat-mukat mo, may mga litrato pa. Di ba? May mga video pa. Huwag magsisinungaling. Sama yan. Turo yan ni Lord. Di ba? Huwag magsisinungaling. Huwag magnanakaw. Ganun yun. Kasama yan sa 10 utos ng Diyos. Itinuturo yan ng simbahan. Sapagkat, siyempre, naniniwala tayo ang karamihan pati. Jesus is Lord. Diba? Naniniwala tayo. Pero kung gagawin mo lamang titulo yan, wag naman. Kawawa naman si Lord. Kawawa si Jesus. Diba? Oh. Kaya mga kababayan natin, eto, nagpapasalamat tayo. At tayo po'y nagkasama uli. Dudugtungan natin yan, Dudugtungan natin. At yung pong kabuhayan natin sa ekonomiya, yan po ang ating pag-ukulan ng pansin. Sapagkat ang lahat po ng bagay na yan, kapag pinabayaan natin ang ating pananalapi na mailabas ng bansa, malustay sa kasaganaan, sa luho, kawawa po yung ating mga kababayan. Yung mga OFWs natin dyan, nagsisikap sa malayo, makatulong sa ekonomiya ng bansa, makapag-ambag sa ikapagpapalago ng atin pong kabuhayan. Pagkatapos pagkaambuy sila pumasok sa gobyerno, nanakawin nyo. Pag nanakawan nyo yung mga OFWs, maawa naman kayo. Kayakap nyo pamilya nyo, sila'y napakalayo sa pamilya nila. Diba? Okay, mga kabakas, hindi po tayo nagagalit. Ito po ay ating paalalay gamot sa taong baka makalimot. Sapagkat pagka ikaw ay nakalimot, tandaan mo yan, babalutin ka ng kilabot. Anyway, mga kabakas, subscribe, i-share nyo pagka may pagkakataon. Pagkatapos mag-comment kayo, huwag kayong mag-alala. Kahit magalit kayo sa akin sa comment nyo. Di ba? Ganun yun. Pero kung kayo naman tutulong, tulungan nyo ang ating pong bakas ni Kokoy. Maraming salamat mga kabakas sa uulit. Good day.